Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ayan, binubuksan na naman po mga tambay. Talagang kailangan pong ibalik at ibalik muli at laging ibalik ang issue po ng confidential fund mga tambay. Ngayon po, ito pong grupo ng Tindig Pilipinas po ay nagpunta po sa ombudsman para po hingkayatin ng ombudsman mga tambay na buksan at imbestigahan ang confidential fund ng Vice President mga kababayan. Samantalang sa Pangulo, 4.5 billion confidential fund, wala pong nakikita man lang kahit gakulangot na korupsyon sa 4.5 billion. Unbelievable, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Wala raw kapangyarihan ng ombudsman na patalsikin ang pangalawang pangulo. Pero pwede pa rin siyang masampahan ng kaso. Yan ang sagot ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng panawagan ng isang grupo na siyasatin ng ahensya ang confidential funds ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Masusing investigasyon ang ngayon panawagan ng Grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman tungkol sa kontrobersyal na confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte na kabilang sa mga naging basehan ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa liham na personal nilang isinumite ngayong araw, isa-isang nilatag ng grupo ang mga aligasyon laban sa bise kung saan maliban sa kanyang CIF, nilalaman din ang anilay betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Matapos daw nitong aminin na kumontak siya ng assassin na papatay sa first couple at kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Meron ding aligasyon ng panunuhol, hindi paglalabas ng kanyang SALN at iba pa. Kung meron pong investigasyon na pwedeng gawin yung ombudsman sa in the current time frame before February para mas malaman din po natin kung ano yung nangyari sa confidential intelligence funds ni VP Sara Duterte, ano nangyari sa laptop procurement sa panahon ng DepEd. Parang parte pa rin ito sa panawagan namin ng complete transparency tungkol sa lahat ng mga anomalya na nagaganap sa ating gobyerno. Higit 600 million pesos na CIF ang sinasabing nagastos ni Duterte sa kanyang opisina at sa nooy pinamumuno ang Department of Education. Noong Martes, ibinunyag na ni Duterte kung saan niya ginastos ang bahagi ng pondo mula sa DepEd. Ginamit daw ito sa investigasyon ng overpriced laptop scandal sa ahensya. Umaasa naman ang grupo na mananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin ang bagong ombudsman. Sa panig naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagaman wala silang kapangyarihan na alisin sa pwesto ang bise, maaari pa rin naman itong masampahan ang kaukulang kaso. Pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan, basta ang korte ang magsasabi niyan. Wala pang pahayag mula sa panig ng Vice Presidente tungkol sa issue. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News. Yan po mga tambay, napakaganda po yan. Ayos po yan. I think apo po yata ito yung nangunguna po sa Tindig Pilipinas. Apo po yata ito ng dating Pangulong Corazon Aquino. Mga tambay, pamangkin po yata ito ng dating Presidente Noynoy. Mga bayan, ibang klase itong Tindig Pilipinas. Ang corruption po ngayon sa administrasyon po ni BBM ay trilyon ang pinag-uusapan. Trilyon, dandang bilyon. Pero wala tayong nakikita dyan na Tindig Pilipinas, mga tambay. Unbelievable. Bakit hindi kaya pangunahan po ng Tindig Pilipinas na hikayati ng ombudsman na pasibak at kasuhan ng isang damukal na plunder, graft and corruption yung mga sangkot sa korupsyon, lalong-lalo sa flood control. Bakit kaya hindi man lang tindigan ng Tindig Pilipinas ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President at yung may kagagawan sa laptop si Saldico. At syempre, yung pumipirma ng budget, yung may accountability. Wala kayang titindig na Pilipinas dyan? Ang Tindig Pilipinas, kamusta kaya? Bakit kaya ayaw paniwalaan ng Tindig Pilipinas ang COA? Dahil mismo ang COA ang nagpapatotoo na wala pong nilabag sa paggamit at paggastos ng confidential fund ang Office of the Vice President.
Hinahangaan pa nga nila ang Office of the Vice President. Hindi po ba? Pero pagdating po rito sa Tindig Pilipinas at hindi natin malaman kung ito pong Tindig Pilipinas ay tindig po ba ito ng CPP, NPA, NDF? Tumitindig ba ito para sa CPP, NPA, NDF? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po yata sa Pilipinas ito tumitindig. Dahil ang Pilipino, ang majority ng Pilipino ay gustong makulong, gustong maibalik ang ninakaw na pera ng mga magnanakaw na politiko. Yan ang gustong tindigan ng mga Pilipino. Makulong ang mga nagnakaw ng daan-daang bilyon. Hindi po ba? Yung mga inilalagay sa maleta, idinideliver sa mga politikong magnanakaw. Pati nga sa Malacanang may delivery pa. Wala bang tindig ang Pilipinas dyan? Tanging Vice President lang. Di ba? Hiyang-hiya rin tayo sa ombudsman, mga tambay. Talagang ombudsman. Kaya nga sinasabi ni Vice President, hindi po ba? Ano sabi ni Vice President? Panay ang investigasyon at sa kaso o gustong kasuhan at investigasyon ang Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte. Bakit yung anak niya ayaw buksan? Ayaw buksan muli ang kaso ng napakabilis. Wala pang 3 buwan. Absuelto na sa pulburon issue sa high-grade na damo. Mga kabayan, yung anak po ni Ombudsman Boying, si Junior. Nakita nyo po mga tambay, ibang klase, no? Ang nangyayari po sa ating bansa, talaga pong puro Vice President na lang po at mga Duterte at kaalyado ng mga Duterte. Ang kanila po talagang binubusisi at binabakbakan at pinababagsak. Hindi po ba? Nakita po natin, katulad po nito, Tindig Pilipinas. Ano? Grabe, no? Nung panahon po ng diktatorya, ng mga diktador, ng diktadorya, di ba? Galit na galit po ito. Ito pong mga dilawan, liberal. Galit na galit po ito sa pamilya Marcos. Pero ngayon mga tamay, magkakaalyado na yata sila. Pinagbibintangan pa nila ang Marcoses. Ang Marcos daw po ang nagpatsugi sa lolo nila. Sa lolo nila. Hindi po ba? Pero ngayon, magkakasama po mga tambay, magkakasama. Kaya hindi mo malaman mga tambay, pagdating sa politika, kahit po natsugi ang lolo, magkakasangga pa rin sila mga tambay. Dahil sa kapangyarihan kaya, sa pagiging greedy, swapang, ganid, sa pera, sa lahat na po pwedeng pakinabangan sa taong bayan, mga kabayan, kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila at gustong makabalik muli sila ang iba. Hindi po ba? Sisiraan yung matinong politiko, yung gumagawa ng maayos at naglilingkod ng tama. Hirap na hirap nilang kuhanan at gawan at pilit ginagawa ng isyu ng korupsyon, samantalang yung mismong magnanakaw na handyan na. Yung nagnanakaw, may patotoo. Ang pera ng taong bayan, walang pinatunguhan. Nahandyan na. Kitang-kita na, binabaha na ang mga Pilipino sa mga proyekto ng mga magnanakaw. Ghost project, karamihan. Wala pa rin tumitindig. Pati ang militar, pati ang mga generals ayaw tumindig para sa Pilipino. Samantalang pangunahin, dapat nilang tindigan ay ang taong bayan, hindi ang mga magnanakaw na politiko. Hindi po ba? Kaya nakapagtataka, tumitindig sila sa mga magnanakaw na politiko, hindi para sa bayan at para sa Pilipino. Hindi kaya, mga kabayan? Kaya dito po mga tama, ipagpatuloy nyo na ipagpatuloy yan kasi hindi po kasi nila magugustuhan na maging Pangulo ang Duterte. At hindi nila magugustuhan lalo na maging Pangulo si Inday Sara, si Vice President. Kasi markado po kasi silang lahat . Alam kasi ni Vice President ang mga kalikaw ng mga bituka nila. Alam ng Vice President kung sino-sino po ngayon ang grupo, number 1, ang grupo ng CPP, NPA, NDF. Bistadong-bistado niya. Hayag na po kung sino-sino sila. At bistadong-bistado ng Vice President ang mga magnanakaw na politiko. Markado niya na po. Lalo-lalo yung pumirma sa kanyang impeachment at naubos at nakatanggap ng isang damukal na pera para lang siya impeach. Hindi po ba?
Pinatunayan po yan ni Congressman si Toby Tiangco, di ba? Na hindi bababa sa 100 to 150 million ang natanggap bawat congressman sa kanilang mga opisina. Kaya nga isang damukal ang insertion na nangyari sa panahon nila. Hindi po ba? Walang pinatunguhan ng pera ng taong bayan. Kaya dito po mga tambay, hindi nila magugustuhan na ang Vice President ay maupong presidente ng ating bansa. Dahil lahat po sila ay malilintikan. Lahat, mga kababayan. Dahil markado na po sila ng Vice President. Kilala na po silang lahat. Magkakasama na po silang lahat ngayon. Kilala na po. Magkakaalyado. Bistadong-bistado na po ng Vice President ang mga kalikaw ng mga bituka ng mga demonyong yan, umano. Mga hindot na yan. Kaya po pilit po nilang gagawa ng paraan, pilit nilang sisiraan, gamit ang sari-saring mga grupo na sisira at maninira pa, magpapatuloy yan hanggang hindi dumarating ang tamang panahon na halalan, ang 2028. Babakbakan po din na ng babakbakan yan. Pero ang majority at matinong Pilipino na katulad natin, kabisado na po natin sila. Bistado na po natin sila. Mga tanga, bobo at gago at mga hindot at magnanakaw na lang po ang mapapaniwala nila. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang tindig Pilipinas na tinatawag. Tindig. Ibang klase kayong tumindig. Tumitindig kayo para sa mga magnanakaw. Ibang klase kayo. Unbelievable. Hirap na hirap kayong gawa ng issue na korupsyon ng Vice President. Talagang pinipilit nyo. Ito hindot na ito. Unbelievable. Kasama nyo na. Kaharap nyo na ang mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Pero wala pa rin kayong ginagawa. Mahindot kayo, umano. Unbelievable. Yan po mga tambay, ang mga hindot na ito na nagpipilit at talagang buhay na buhay at bubuhayin muli. Makikita naman po natin yan next year. Bubuhayin po nila yung impeachment ng Vice President. Kaya nga po, nagtalaga sila ng kaalyado, lalo-lalo po sa Senado. Hindi po ba? Pakapala na lang po ng muka. Talagang ganoon po talaga sa politika, mga tambay. Dahil marami pong hudas. At sa panahon po natin ngayon, mas marami po ang demonyong politiko kaysa sa matitino. Yan po ay real talk po yan. Mas marami na po ang nagpakademonyo dahil sa pera at kapangyarihan sa panahon po natin ngayon kaysa po sa matitino, mga kababayan. Kitang-kita naman po natin kung sino po at gaano karami po sila. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At yung panalangin at dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga panalangin at dasal po ninyo, mga kababayan. At ganun din po mga kababayan, tayo po yung magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahayanan. Maraming salamat po mga tambay, tiis-tiis lang po. At ang tunay na Pilipino at tunay na titindig para po sa korupsyon at sa tama at sa muli pong pagbangon ng ating bansa ay ang matitinong Pilipino na gaya po natin. Ipaglalaban po natin ang tama. Ang mga masasamang politiko katulad po nito mga tambay na nangyari sa ating bansa, hindi naman po forever yan. Matatanggal at matatanggal po mga hindot na yan. Ingat-ingat po mga tambay. Paalam. Bye-bye.